hanggang 17 po. Sa page 103. Basahin po ni Nanay, 16 to 17. Basahin si Sister Malu ang 18 to 19. At basahin si Agnes yung verse 20 po. Sa gayon, ang 11 disipulo ay nagtungo sa Galileo. Sa isang bundok kung saan si Jesus ay naglablaba sa kanila. Verse 17 po. At nang makita nila siya, siya ay sinamba nila, datapwat ang ilan ay nag-alinan. Amen. Sister Malu? At si Jesus ay lumapit at nagsalita sa kanila na nagsasabi, ang lahat ng kapangyarihan ay binigay sa akin ng langit at lupa. Tumayo kayo sa makatuwid at turuan ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal. Verse 20, Sister Agnes. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Okay, pa rin po ang Diyos. Ang binasa po sa Agnes ay ang Biblia, no? So atin naman, ito po yung tinatawag po na ang bagong tipan, no? Ang salita ng Panginoon. So kung atin pong titingnan lamang sa English po, alos pares lang naman po yung pagpaliwanag po sa Tagalog. At ito po sa sinulat po, mga kapatid, ni Matthew, ay malinaw po, no, na kung saan ay during the time, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, bago po siya umakyat sa langit, ay siya po ay napakita, no, sa 11 apostol. Okay? So, bakit 11? Sino po bang wala? Si Judas. Diba? Si Judas ay napakamatay po yon dahil po ipinagkanulo niya o binenta niya yung ating Panginoon. Ipinagpalit niya sa kapirasong pera, no, o kayamanan, no? At sabi po na dito ay kita ho natin na nung nakita po ng 15 alagad sa bundok na kung saan sila po itinalaga ng ating Panginoon bago ho nangyari na ang Lord na ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay na magmuli nung time na yon, ay nakita siya, no, ng kanyang 11 alagad at sabi po ng banal na kasulatan ay siya ay sinamba nila, datapwat ang ilan ay nag-aalinlangan. So ibig sabihin hindi pala 100% dito na nakita ho natin sa paglilingkod po sa ating Panginoon during the time din ng ating Panginoon, na hindi lahat ho nagtiwala talaga sa ating Panginoon. Tama po? Meron po talagang nag-aalinlangan. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Lord. No, hindi po natin alam, si Lord lang po nakakaalam kung sino po ba ang mga nag-alinlangan, no, sa mga katuruan, sa mga sinasabi po dito ng ating Panginoon. Kaya dito ay sa verse 18 ay lumapit po yung ating Panginoon sa kanila at nagsalita at sinabi po na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na daw sa kanya sa langit at sa lupa. So sino ho ang nagbigay? Of course yung Ama. Tama? Okay? So verse 19, no? Ay makita ho natin dito na sabi dito, humayo kayo sa makatuwid ay turuan ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay na anumang naipag-utos ko sa inyo, sabi ni Lord. At narito, ako'y kasama ninyong lagi maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, sa ating binasa dito sa verse 19 at to verse 20, ay malinaw po nang sabi ni Lord, humayo kayo sa makatuwid at turuan ang lahat ng mga bansa. Hindi yung sinabi ni Lord na humayo kayo para iligtas ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Tama po? Wala hong sinasabi si Lord no? So, baga sa mga hukus-pukus lang po yan ng maraming mga ngaral ngayon na turuan ang tao, no? Ang mga mananampalataya
at para po maligtas doon sa impyerno. Hindi ho. No? Kundi ang sabi lang po dito, humayo kayo sa mga tuwid at turuan ang lahat ng mga bansa. So of course, syempre ang ituturo ho natin, salita po ng Diyos, yung sinasabi po ng ating Panginoon. No? Kaya po dito malinaw na pag sinabi po, go ye therefore, ibig sabihin, humayo kayo, ibig sabihin po, it is the command of God. No? Ito po'y utos ng Panginoon. Kaya ang pangangaral, hindi utos ng tao yan, kundi utos po yan ng Diyos. Tama po? Utos po yan ng Diyos na ibahagi, no? Ang kanya pong mga kautusan o ang kanya mga salita. Kaya po, dito ay ang ating paksa may kinalaman po na sa tinatawag po na the Great Commission of God. No? Hindi ho commission na nangungumission po yung ating Panginoon, kundi commission, ito yung dakilang kautusan, no, ng ating Diyos. No? Hindi ang commission, hindi ito consummation, kundi ito po ay dakilang utos ng ating Panginoon sa ating paglilingkod na ito. The commission is active. Makita ho natin, bakit po active? Kasi sabi ni Lord, go ye therefore. So, very active po yung sinasabi ni Lord sa ating paglilingkod sa Kanya, na kailangan, pag sinabi, go ye therefore, ibig sabihin, with action. No? Aktibo ka sa iyong gagawin, sa pangangaral po, no, ng mga salita ng Diyos. Not passive. Pag sinabing not passive, ibig sabihin, hindi walang galaw o walang ginagawa. No? So, may ginagawa po talaga, ibig sabihin. No? Kaya sabi nila, utos niya, go ye therefore. No? The church must go, not wait. Ang iglesia, kailangan ay humayo at hindi ho maghintay. No? Kaya po tayo, pagka meron pong bukas na pinto o puso ng isang tao, ng isang pinili ng Diyos, ay handa po natin siyang bahaginan, no, ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? So, going means reaching people, no, near or far, with the guidance of Holy Spirit. So, malayo man yan, malapit man yan, ay kailangan natin puntahan, no? Kung sila man ay willing o gusto na makinig, pag-aralan at upuan yung mga salita po ng ating Panginoon. So malinaw po, no? Kasi po tayo ang witness po ni Lord sa pamagitan po ng kanyang mga salita, no? So basahin po natin ang aklat po ng Acts chapter 1, no, verse 8. Okay, Acts o Gawa sa Tagalog chapter 1 verse 8. Okay? Acts chapter 1 verse 8. Okay, pakibasa po, Sister Malo, sa verse 8. Datapwat kayo ay makatatanggap ng kapangyarihan pagkatapos na ng Espiritong Banal ay dumating sa inyo, at kayo ay magiging mga saksi sa akin, kapwa sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Amen. So, hindi lamang po during the time, saksi o mga alagad o mga lingkod ng Diyos sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, kundi hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. So, ibig sabihin, kahit saan, pwede natin ipangaral ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang utos ni Lord, go ye therefore. Now, number 2, the assignment of the believers, no? Meron tayong assignment. Anong assignment po natin? Teach all nations. Sabi sa Matthew chapter 28, no? Verse
19. Sabi niya dito, go ye therefore and teach all nations. So meron tayong gagawin, assignment, no? Sa harapan ng ating Panginoon bilang mananampalataya. Okay? So pag sinabing teach, ibig sabihin make disciples, no? Followers of Christ, magiging tagasunod ng ating Jesucristo, yung tao. Kasi yun po ang nais po no, ng ating Panginoon. Okay? So tandaan po natin, ang salitang disipulo at ang Kristiyano ay iisa lang po siya. No? Ang disipulo pwede mong tawagin na Kristiyano at ang Kristiyano pwede mong tawagin na disipulo. Pag sinabing disipulo, ano pong ibig sabihin? Tagasunod ni Kristo. No? Followers. Mga tagasunod. Followers of our Lord Jesus Christ. So, malinaw po yan na ang Kristiyano ay disipulo. Hindi ho religion. No? Ang Kristiyano ay disipulo. Ibig sabihin ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. So, saan po ba nanggaling yung salitang Kristiyano? No? During the time po kasi, yung mga mananampalataya, yung mga hindi mananampalataya, tinutuyaw sila. No? Tinutuya sila, tawag sa kanila, Christian, Christian, Christian. So, doon nagsimula po yon. Kaya tinawag sila ang Kristiyano. So, ibig sabihin ng Kristiyano, disipulo, at ang disipulo, ibig sabihin po, ay tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Halimbawa po, dito po sa Acts chapter 11, verse 26, no? Basahin po natin, para po may ebidensya tayo na ang ito palang Kristiyano ay tinawag na disipulo ng ating Panginoong Kristo. Okay? Acts chapter 11, verse 26, mga kapatid. Okay? Sa page 406 po, sa ating mga Bibles po. 406, number 406. Basahin po ni Nanay, sa verse 26 po, Nanay. At nang siya, sa verse 26, sa pinakababa po, ng number 406. 406 po, Nanay. Yan. Yan, pinakababa po. Opo. At nang siya, At nang siya ay kaniyang masumpungan, ay dinala niya siya sa Antioquia. Oo. At At ito, ito ay nangyari sa isang buong taon nilang isinasama ang kanilang mga sarili sa iglesia at nagturo ng maraming mga tao. At ang mga disipulo ay unang tinawag na nasa Kristiyano sa Antioquia. Amen. At ang mga disipulo ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia. So doon pala yon nagsimula, no? Kaya ang Kristiyano at saka yung disipulo ay isa. Tama po? Kung ikaw Kristiyano, of course, ikaw disipulo. Kung ikaw disipulo, tagasunod ka ni Kristo. So malinaw po yon. Kaya nga po, ang nagpapatuloy sa aral ni Kristo, tunay nga ang sabi ng Panginoon na siya ay disipulo. Ang nagpapatuloy sa aral ng ating Jesucristo. John chapter 8, basahin po natin. No? John chapter 8. Kaya po tayo nagpapatuloy kasi po ay tayo mga disipulo, no? Ng ating Panginoong Jesucristo. John 8:31. Pakibasa, Sister Agnes. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Malinaw po yan, no? Kaya po ay binigyan ng tibay na pananampalataya. Ito po ang mga Hudyo na kanilang na sila po ay nagkaroon ng pagdududa during the time sa ating Jesucristo. Nang sabi po ng ating Jesucristo, malinaw po, sa gayon ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong iyon na sumasampalataya sa Kanya, kung kayo ay magpapatuloy sa aking salita, sa gayon ay sa katunayan kayo ang aking mga disipulo.
So, ang tunay na disipulo, ibig sabihin po, nagpapatuloy po yan, no? Saan po siya nagpapatuloy? Sa aral ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya malinaw po, ng ating assignment bilang isang mananampalataya is to teach the gospel to all nations, no? Sa lahat ng mga bansa, no? Kasi bakit sa all nations? Kasi po sa bawat bansa, tandaan po natin, meron pong tinubos ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? So, ganito lang po yan ang tanong. No? Kung maaari po ay inyong sagutin. Lahat po ba ng mga tao sa buong mundo, buong mundo okay, ay tinubos po ba ng ating Heso Kristo? O bawat tao lang sa buong mundo? Sa iyo, Sister Malo. Lahat po ba? All without exemption. Lahat po ba na mga tao sa buong mundo ay tinubos po ba ng ating Heso Kristo? O ang tinubos lamang ni Lord, yun lamang po ang mga tupa o mga mananampalataya ng ating Panginoon? Sige po. Hindi lahat. So, sagot ni Sister Malo, hindi lahat. Sa'yo, nanay, ano po? Lahat po. Lahat. So, ibig sabihin, kasi ganito po, kung lahat-lahat, sa Sister Agnes, ano po yun? Mga pinili lang. Mga pinili lang o mga tupa. Kasi tingnan nyo po kasi kung lahat-lahat sa buong mundo, tinubos ni Kristo, di ibig sabihin, wala na mapunta sa impyerno. Tama? Oo. Bakit? Mga talata sa Biblia, sinasabi ni Lord, na may mga tao na mapunta sa impyerno kasama ng dyablo. Tama po? Okay? Marami siyang talata dito na nagpapatunay na kung saan itong dyablo may mga kasama ng kanya mga alagad. Mga alagad din yan ng dyablo. Okay? So, ibig sabihin po, ang tinubos lamang ni Kristo, ito po yung mga tupa, yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya nga po, sabi po dito ni John, basahin po natin, para mas lalo nating maintindihan yung aral po ng Panginoon. Revelation chapter 5, Revelation chapter 5 verse 9. Okay? Revelation chapter 5 verse 9. Sige po. Sa page 761. 761 po, babasahin Sister Malo sa Revelation chapter 5 verse 9. Sige, Sister. At sila ay umawit ng isang bagong awit na nagsasabing, ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tapak. Dito. Tapak nito sapagkat ikaw ay pinatay at tinubos kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Amen. Di ba? Bawat lang sinasabi. Tama po? So malinaw po 'yan. Kaya ang sabi po dito ni John, no? Ay malinaw po, no? Na ang kausap po dito ni John, ang ating Heso Kristo, nang sabi po ni John, at sila ay umaawit ng isang bagong awit. Yung mga ito po ay nasa loob po ng church, no? Na nagsasabing ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sino kong kausap ni John? Ang ating Heso Kristo. Sapagkat ikaw ay pinatay. Pinatay po ba ating Heso Kristo? Right. At tinubos kami sa Diyos. Ibig sabihin, tinubos sa Diyos Ama. So, malinaw po na tayo ay tinubos. Tama? Kaya sabi ko dito, sa pamamagitan ng iyong dugo. Dugo ng ating Heso Kristo. Mula sa bawat angkan, ito po yung mga tinubos. Sa bawat angkan, at wika, at bayan, at bansa. So, ibig sabihin, hindi lahat.
Lahat-lahat ng mga tao sa buong mundo ay tinubos. Meron pong makasama ang dyablo doon po sa impyerno. Kaya of course, ay malinaw po yung assignment po natin, yung ating pangangaralan, mga kapatid, ang mga tao sa bawat bansa, mga kapatid, bawat wika, at sabi pa po ng ating Panginoon, bawat angkan. Kaya po may mga tinubos po si Kristo sa bawat isa-isahin po natin, mga kapatid, no? Bawat angkan, no? So sa bawat angkan, meron pong tinubos ang ating Panginoong Yesu Kristo. Di po ba? Halimbawa, yung mga angkan ng mga Stanislaw. Di ba? Oh. Mga angkan ng Bisinya. Di mo ba? Mga angkan ng Agbayani. So, mga angkan-angkan po, mga lahi, ibig sabihin, no? Oo. So, ano pa po? At wika, meron din siyang tinubos sa Visayas, sa Mindanao. May tinubos siya ng mga Ilocano. May tinubos siya ng mga Amerikano. May tinubos po siya ng mga Waray, mga Bicolano. So, bawat wika no? Kahit man anong wika mo, meron pong tinubos dyan yung ating Panginoon. Ano pa? At bayan, no? Meron din siya tinubos sa bayan ng Cabanatuan. Di po ba? Bawat bayan, may tinubos po yung ating Jesucristo. Ano pa? At bansa. Tingnan niyo po. Bawat bansa, meron din po siyang tinubos. Sa Pilipinas po ba meron tinubos? Yes. Kahit nga sa bansang China na kung saan ang bansang iyon ay walang kinikilalang Diyos, pero meron po siyang tinubos doon. At hindi lang natin alam yun kung sino. Tama? Si Lord po ang siya nakakalam. Kaya kung tatanungin niyo ako, kung sino ba, pastor, ang mga tinubos ni Kristo, ang isasagot ko sa iyo, tinubos ni Kristo, yung bawat angkan, bawat wika, bawat bayan, at bawat bansa. Kasi si Lord naman nakakaalam. Siya kasi ang nagliligtas, din naman tayo. Tama? Si Lord po ang siya nagliligtas. Malinaw po yun, no? The assignment of the believers is to teach all nations. Kaya dito po, kailangan gawin po ni Lord, hindi natin, no? Gawin ni Lord dapat na disipulo yung mga mananampalataya na kung saan po ay naligaw ng landas. Kailangan magbalik loob po sila sa Lord. Kailangan malaman nila yung katotohanan po ng ating Panginoon. Kaya discipleship is very important. It's going, learning, and growth. No? Importante po ang discipleship na tayo magiging disipulo ng Panginoon. Okay? Mali po yung sinasabi ng mga pastor na ako ang nagdisipulo niyan. Wala po tayong sariling disipulo. Tama? Si Lord po ang siyang nagdi-disciple sa atin lahat. Tama po? Hindi po ang pastor, hindi po kung sino man. Okay? Kaya po, malinaw po na kailangan atin pong ituro yung gospel o ang mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Now, number 3, makita ho natin yung tinatawag po na the ordinance. Sabi kasi ni Lord, baptizing them. After na turuan, anong kasunod? Baptizing them. So ito po ay ordinansa ni Lord bago siya umakyat sa langit. Utos po niya, Great Commission ni Lord. Dalawa lang po yung ordinansa ang iniwan ni Lord bago siya umakyat sa langit. Ang isa ay Lord's Supper. Tama? Ang pangalawa, ito po yung tinatawag po na baptism. Kaya ang sabi ni Lord, baptizing them, ano pong ibabautismo? Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Hindi po pwede yung in Jesus' name lang. Okay? Pastor, bakit sa Acts meron binabanggit doon in Jesus' name? Kaya sinabi po yon na in Jesus' name kasi po sa otoridad ng ating Panginoong
Heso Kristo. Because of the authority of our Lord Jesus Christ, na dapat nating sundin, kaya ang sinabi ho niya sa Matthew chapter 28 verse 19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." So ito po tinatawag po natin na Godhead. Kasi ang Godhead po, biblical po yon. Yung Trinity po ba biblical? May nabasa ba tayo sa Biblia na Trinity? Wala. Godhead po ang gamit. Godhead po yung sinasabi ni Lord. Pag sinabing Godhead, yung pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So, kung kailangan po kasi lawakan natin yung ating pagkaintindi at pagkaunawa ito. Sabi ng marami, kung ang Diyos nyo ay Ama, Anak, Banal na Espiritu, di, tatlo ng Diyos nyo. Sabi nila, tama po? Sabi nila yon. Pero ilan bang Diyos natin, nanay? Iisa lang. Sister, isa lang Diyos natin. Okay? Kasi ginamit nila ang addition. 1 plus 1 equals 2, plus 1 equals 3. Kaya sabi sa isip nila, tatlo Diyos nila. Pero sa atin, anong gagamitin natin para iisang Diyos? Multiplication. Diba? 1 times 1 equals 1. Times 1 equals 1 pa rin. Diba? Kaya isang Diyos na hayag bilang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ngayon, bakit ba importante ba, pastor, na magpabautismo? Yes. Bakit? Ang ating Yesu Kristo nga nagpabautismo Di ba? Nagpabautismo ba ating Yesu Kristo? Yes. Dapat nga, hindi na nga siya dahil Diyos siya Pero bakit? Bakit ginawa niya yon? Kasi nga, sabi ng Yesu Kristo, para siya ay sundin. Maging ehemplo po siya. No? Sundin ng kanyang mga mananampalataya. Basahin natin, Matthew chapter 3. No? Matthew chapter 3, verse 15. No? Sige po. Sister Malo, pakibasa sa 15. At si Jesus sa pagsagot ay sinabi sa kanya, hayaan ito na maging gayon ngayon, sapagkat gayong ito ang nararapat sa atin upang tuparin ang lahat ng pagkakatuwid. Sa gayon, siya ay pinayagan niya. Okay, si Nanay, verse 16. At si Jesus nang siya ay nagbautismo Na? ay umahon paglapa mula sa Tubig. at narito ang mga Langit. Ang mga langit ay nabuksan sa kanya. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Okay, verse 17, Sister Agnes. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Amen. So, ang kausap po dito ng ating Yesu Kristo, si John. Tama? Si John the Baptist. No, malinaw po yan. Kaya sabi po dito, ay sabi ng Panginoon ni John, hindi siya karapat-dapat na bautismuhan. Pero sabi ni Lord, malinaw po yun na atin nabasa sa verse 15, na kailangan maganap ito sapagkat upang tuparin ang lahat na pagkamatuwid. Kaya dito ay nakita ho natin, mga kapatid, ang candidate po ng bautismo, which is our Lord Jesus Christ. Di ba pa? The candidate of baptism is Jesus Christ. Malinaw po yon, siya ang candidate. Siya ang binautismuhan no? The Spirit of God descending like a dove. Tama po? Okay? Bumaba po ang Espiritu ng Diyos katulad ng kalapati. Kaya ano pa sabi? And the voice from heaven is God the Father. So, silang tatlo po ba naghiwalay?
Hindi. Silang tatlo ba hindi nabanggit sa Biblia ng pabautismo ating Panginoon Kristo? Di po ba binanggit? Tama po? Binanggit po sa sinulat ni Matthew. Malinaw po yan na ang candidate po ang ating Panginoon Kristo, ang bumaba mula sa langit ay Espiritu ng Diyos at ang nagsalita galing sa langit ay ang ating Diyos Ama. Kaya sabi ng ating Diyos Ama, sabi niya, ito ang kinalulugdan kong anak. Tingnan niyo po, anak. So, ibig sabihin, ang nagsabi ay Ama. Tama? So, malinaw po yan. No? Kaya ang bautismo, kinonfirm ngayon ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 28, verse 19, ng bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, wala hong duda ho yan. Ito talaga ang tamang aral no, ng ating Panginoon. Kaya po, bilang isang mananampalataya, kailangan sundin natin yung utos ng ating Panginoon. Tama po? Ang bautismo, kailangan bautismuhan ka lubog kasi umahon si Lord mula sa tubig. Tama po? Kasi kung buhos lang, hindi ahon ang tawag doon. Tama po? O, kung sprinkling lang, hindi ahon ang tawag doon. Umahon siya, ibig sabihin sa malalim na tubig na nakakasya yung kanyang katawan para bautismuhan. Tama po? So, malinaw po yan. No? Kaya po, ay the ordinance is baptism. No? Kaya sabi po, sa ating pinakapaksa dito, sa atin pong pinag-aralan ngayon, sa Matthew chapter 28, verse 19, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost. At alam niyo po ba, na baptism identifies a believer with Christ's death, burial, and resurrection. Bakit nasabi natin yung death, burial, and resurrection? Okay? Bakit po? Sapagkat po tayo, tandaan po natin, dahil po sa ating Panginoon Kristo, siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, patay na rin po tayo sa kasalanan. Tama? Patay na tayo sa kasalanan, ibig sabihin, tinubos na tayo. Wala na yon ang kasalanan natin original sin. Pangalawa, yung tinatawag po na burial. No? Di ba inilibing ating Panginoon Kristo? Tama po? Tayo din po ba, pag bautismo, nilibing din tayo? Sa tubig, di ba? O, inilibing tayo sa tubig. Okay? Yung resurrection ni Lord, pagkabuhay na magmuli, yung pag-angat din natin. Pagkuha sa atin, pagkalibing sa tubig, upang tayo po ay ma-resurrect. Ibig sabihin, katulad po yon ay ng resurrection po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, malinaw na ang ating mga ginagawa sa Lord ay ebidensya po yan na tayo po ay tagasunod. Tama? Tayo ay disipulo ng ating Panginoong Kristo. So, baptism is the evidence of our belief to obey God's command. So, ebidensya po yan, ang ating paggawa ng bautismo, ebidensya po yan na tayo po ay bilang isang mananampalataya, no? Ebidensya ng ating pananampalataya na tayo ay sumunod, no? Sa ating Panginoong Diyos na buhay, sa kautusan ng ating Panginoon. So, ang bautismo, hindi po yan utos ni pastor o ni numan, kaya tayo ay hindi ho natin pinipilit na bautismuhan po ang isang tao at ang gusto natin na siya po ay kusa, no? Na magsabi na siya ay magpabautismo, ibig sabihin po ay nanampalataya siya at naintindihan po niya at nanawaan yung aral po ng ating Panginoon. So, that is number 3, the ordinance, baptizing them. Number 4, believers' responsibility. Anong responsibilidad ng mananampalataya? Lahat tayo. Meron tayong responsibilidad. Bakit? Sabi po dito ni Lord, after baptism, anong gagawin? Teaching them, sa verse 20, ng Matthew chapter 28, teaching them to observe all things
whatsoever I have commanded you. So may mga inutos ang ating Panginoon na dapat po natin ituro maliban po sa bautismo, maging po sa doktrina po, no, ng ating Panginoon, dapat ituturo din po natin yon. Kaya yun ang ating responsibilidad. Hindi lamang pong pastor dapat mangaral. Tama? Lahat tayo, bilang mananampalataya, tayo po ay may responsibilidad to preach the gospel. Kung ano man ang ating natutunan sa salita po ng Diyos, ni kahit isang talata lang yan, mahalaga, sinasabi mo yung katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon. Sa pangaral naman, walang pagalingan po. Tama? Sapagkat isa lamang po yung magaling sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Tama? Tinuturuan tayo ni Lord. Okay? Minumol tayo ni Lord, inaayos tayo ni Lord, no? Para bagang isang hulmahan, no? Minumol tayo ni Lord, mga kapatid. At kung anong shape na gusto ni Lord, doon po tayo. Kaya ho, mahalaga po na ang pangangaral po ay atin pong gawin, no? Sa ating paglilingkod na ito. Kaya po, ang utos ni Lord mahalaga at dapat yung utos lamang ni Lord ang siya po nating gawin sa atin pong mga ginagawa sa gawain po ng ating Panginoon. Kasi marami na pong mga churches ngayon na labas na po sa utos ni Lord yung kanilang mga ginagawa. No? Okay? So, malinaw po yon. Kaya, discipleship includes obedience, not just knowledge. Hindi lamang po kaalaman ang discipleship, kundi ito din po ay ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Teaching should lead to convert and change living, not only information. Ang salita ng Diyos ay binabago din po nito ang buhay natin. Tama? Kino-convert ng salita ng Diyos ang buhay natin, inaayos, tinutuwid sa pagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Christ's commands must be taught fully, not selectively. Kasi marami mga ngaral, selective lamang ang kanilang pinapangaral. Pag sinabing selective lamang, yung pabor lang sa kanila. Pero pagka hindi na pabor, wala na, tahimik na po sila. No? Parang ano lang yan eh, parang sa korupsyon. No? Pagka ang isang tao involved sa korupsyon, tatahimik na po yan. Di po ba? Okay? Sa atin, sa tinatawag nating spiritual corruption po yun. Yung mga ganon. Na kung saan po, sinasabi lang nila yung pabor sa kanila, pero pagka hindi na pabor, hindi na po nila yan ipangaral. No? Malinaw po yan. Halimbawa, ay sa isang simbahan nagtuturo na si Kristo ay tao, hindi Diyos. Babasahin ngayon nila ang pagkatao ni Kristo. Tama? Pero yung pagka-Diyos ni Kristo, allergy sila. Ayaw nilang basahin. Di ba? Kasi tinatamaan sila eh. Di ba? So, selective lang yung kanilang pangaral. Unlike po sa atin, na ito po ay fully Word of God. No? Ito po talaga ay buo siya, lahat siya ay salita ng Diyos na atin ipinapangaral. Kaya nga po, ang paniniwala natin sa Lord, sa ating Panginoon Kristo, 100% na tao, 100% na Diyos. Tama? Bakit? Nagkatawang tao si Kristo. Hindi diyan talaga may tatanggi na siya ay tao. Tama? Oh. Pero, wag hanggang doon lang na tao. Tapos, hinto ka na, period na. Hindi ho ganon. Kasi maraming talata sa Biblia na nagkapatunay, si Kristo ay Diyos. Tama? Kaya si Kristo, Diyos na nakatawang tao, hanggang ngayon, siya po ay Diyos. Okay? Nasa kanang kamay sa trono po ng ating Panginoon doon po sa langit. Sabi po ng banal na kasulatan. So, malinaw po yan. Kaya po, ay ang responsibilidad natin, teaching them to observe all things whatsoever I have
commanded you. Kaya dapat tayo magiging tagasunod ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi po ni James, be doers of the word, not hearers only. So dapat tayo daw ay tagagawa din ng salita ng Diyos, hindi lamang taga-pakinig. Sabi naman ni Pablo, Ephesians chapter 5 verse 1, be ye followers of God. Tagasunod kayo ng ating Diyos. So, utos po yan ni Lord, mga kapatid. So, number 5, mga minamahal. Number 5, panghuli na po ito. The assurance for believers. Ano ba ang assurance natin sa ating pangangaral sa mga salita ng Diyos, mga kapatid, bilang isang mananampalataya? Di ba? Sa pinakahuling sakno niya doon, sa Matthew chapter 28, verse 20, ano sabi? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tama po? Okay? At ako ay magiging kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tingnan niyo ang assurance po na binigay ni Lord sa atin bilang isang mananampalataya. Tingnan niyo po malinaw, Christ that does not send us without His presence. Hindi niyo siya magsasend sa atin, magpadala sa atin bilang mga ngaral na wala po yung kanyang presensya sa buhay po natin. No, nandoon ho lagi, mga kapatid. No? Jesus' presence continues until the end of the age. No? Nananatili po yan hanggang tayo po hanggang sa kanyang pagparito dito po sa mundo na atin pong ginagalawan, mga kapatid. Kaya po, ang pangako niya sa Hebrew chapter 13 verse 5, sabi po ni Lord, sa pagitan ni Pablo, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. So malinaw. Kaya sabi po ni Isaiah, fear not. No, huwag matakot. Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with thee. Sabi po ni Lord, huwag matakot, sapagkat ako ay suma sa iyo. So nandun po yung presensya po ng ating Panginoon, nandun po si Lord kasama natin sa atin pong pangangaral ng mga salita ng ating Diyos. Now, conclusion po, mga kapatid. Malinaw po sa Matthew, no? Na kung saan po, number 1 sa ating conclusion, we are called to go. Tinawag tayo para humayo. Tama? We are called to go. We are commissioned to make disciples. No, yun po ang Great Commission ni Lord na gawin ni Lord gawin ni Lord na kanya mga disipulo. Mga kapatid, we are to baptize and teach obedience. Okay? So, next, we carry this mission with Christ and ending presence. So, malinaw po yan. No? The Great Commission is not an option. It is a lifetime mission for every believer. Lifetime mission. Pag sinabing lifetime, habang nabubuhay tayo, ito po ang ating mission na i-share, ibahagi po ang mga salita ng ating Panginoon. So, kung walang naniniwala sa atin, sunod sa isa. Tama po? Kung di naman naniniwala, sunod sa isa. So, maraming tao dito sa mundo na atin pong bahaginan po, no, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, malinaw po, klaro po ang utos ng ating Panginoon na atin po dapat itong gawin sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Kapag meron tayong kausap na medyo hindi mo masagot, nandyan naman si pastor. Tama po? O, nandyan naman, di tawagin mo si pastor. O, pastor, meron akong kausap doon, ganito, ganyan. So, ipaliwanag natin sa kanila. Hindi po para natin silang kontrahen. Tama? Hindi para natin silang kalaban. No? At atin pong ipahayag, atin lamang po ipaunawa, i-share yung mga aral po ng ating Panginoon. Yun lamang po, at nawa ay pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Diyos.